yun na nga guys, nagpadala tayo sa 7-Eleven and kailangan nyo lang po is... So guys, ito yung papadala natin. Ayan. So ngayon guys, mag-shoutout na tayo for... Good morning! Papunta tayo ng 7-Eleven ngayon kasi magpapadala ako ng package. Ito, ayan. So, lamig. Oh my God. Gosh. Titingnan natin kung paano magpadala. Share ko sa inyo. Hindi ko dala yung camera kasi nakalimutan ko. Oh my gosh. Wait tayo. Tara sa 7-Eleven dito. Ay. Pero bibili muna ako ng konti dun sa Pinay Store para sa kapatid ko. Nasa Kaohsiung siya. Ako nandito sa Chunan. Tara, tingnan natin kung magkano at saka kung papaan. So guys, punta lang kayo sa counter and then sabihin nyo, I will send these things and then i-assist na kayo nung crew dito. And then ibigay nyo lang yung address ng papadala niya and telephone number. So guys, ito yung papadala natin. Ayan. Dito na tayo sa 7-Eleven. Bigyan kayo guys ng box. So, ito ilalagay natin dito. Then, lalagyan nyo na yun ng tape and then address. So guys, tapos na tayo magpadala and nagbayad ako ng 201 para dun sa ganung kalaking box. So, nakita nyo kanina. So, kailangan nyo lang ng address ng papadalhan nyo. Siyempre, mas maganda kung naka-in Mandarin siya. And then, yung kanyang cellphone number, very important yun kasi sa bahay siya ipipick up. Pwede rin siyang ipick up sa 7-Eleven na malapit dun sa papadalhan nyo. Pwede rin sa mismong address. Pinadala ko na siya dun sa mismong dorm para hindi na maabala yung kapatid ko. So, 2 to 3 days yung dating nun dun. And pagkuha niya, sasabihin niya lang i-check lang ng coordinator nila yung pangalan niya. Dapat correct yung pangalan, of course, and then cellphone number, and then yung address mo din, and then yung cellphone number mo dapat correct. So, yun lang naman yung kailangan, hindi na kailangan ng ARC. Basta number and contact number nung papadalhan at saka yung magpapadala. 7-Eleven ako nagpadala kasi dito na ako nagpadala dati. Okay naman siya. Kasi sa post office, tinitimbang pa. Ngayon dito, per box siya, hindi siya tinitibang, medyo mabigat yun. So, mas maganda rito magpadala. Pero sa post office, parang halos ganoon din naman yung presyo niya. Medyo mas malayo nga lang yung post office dito sa amin. So, yun lang guys. Sana nakatulong ito sa mga magpapadala dito sa Taiwan. And napakaganda dito magpadala kasi hindi katulad sa atin na pinapakalman yung package. Kung ano yung pagkabalot mo, ganoon na ganoon siya darating. And sobrang bilis lang. 2 to 3 days na doon na sa papadalhan mo. Walang hassle. Basta tama lang yung information na nilagay mo doon sa package mo. Okay na guys, nagpadala tayo sa 7-Eleven and kailangan nyo lang po is address ng papadalhan, complete address and contact number, of course. Yung pangalan dapat tama lahat yun para ma-receive ng tama dun sa pupuntahan. And of course, yung address mo, pangalan mo, and then contact number, kahit wala ka ng ARC, basta yung mga bagay na yun kompleto kasi isulat nyo nung crew dun sa 7-Eleven. Tutulungan ka naman niya magsulat kung hindi
mo alam. Or pwede ka rin magpakita ng Chinese address. Basta English or Chinese address yung pakita mo, okay lang yon. Basta make sure na pinaka-importante doon guys is address, contact number, and pangalan. So, ito-double check nyo lagi kapag magpapadala kayo doon. And then, pagpunta nyo dun sa store, sabihin nyo lang naman, I want to send these things to this place. Pwede naman mag-English kasi yung iba nakakaintindi naman ng English. Yun nga guys, kung hindi nyo naman alam kung saan kayo pwede magpadala, pwede kayo magtanong sa mga makilala nyo na matagal na dito sa Taiwan o may karong kayo na matagal na dito, pwede kayo magtanong dun para masigurado. And again guys, bawal magpadala ng cash sa mga convenience store. So ang ginawa ko nagpadala ako ng cash. Hindi ko sinabi na may laman yun na cash kasi kung sasabihin nyo, hindi yun tatanggapin. Pero kung gusto nyo talaga ipadala yung cash na yun, ilagay nyo na lang sa isang box or halimbawa may bagay kayo papadala, isama nyo na lang doon, make sure lang na nakatago siya kasi hindi naman sila nagbubukas ng cash ng box. So yun nga lang, if ever na mawala yung cash doon, hindi na irresponsible yun kasi hindi mo siya dineclare kasi sinusulat din yung laman ng box mo. So yun, and then of course hindi pwede mga illegal na bagay, of course mga barrel, drugs, yung lang, safe lang yung pagpapadala. Huwag nating abusuhin yung kalayaan dito sa Taiwan para mapakinabangan ng lahat. So, yun na guys. Sana nakatulong tong vlog na to. And if ever na may other vlogs pa kayong request, yung iba, gagawin ko pa ng vlog. Pasensya na, hinay-hinay lang tayo, isa-isa lang. So guys, thank you so much for watching. So, yun na nga yung vlog ko. Nagpadala ako sa 7-Eleven. So, pwede rin kayo magpadala sa ibang convenience store like Family Mart, Hi Mart, and post office, pero mas pinili ko sa 7-Eleven kasi hindi na doon tinitimbang by box yung pagsukat nung kung magkano yung amount na ipapadala mo. Katulad nun sa akin, gano'ng kalaki yung box, pero kahit mabigat siya, hindi siya ganun kamahal. 210 lang yung binayaran ko nun. So ngayon guys, mag-shoutout na tayo for this vlog. Yes, dito na naman ako sa top floor, hindi daw rooftop kasi yun yung rooftop sa kabila, sa taas ng roof. So, top floor na lang para So, shout out sa inyo ya guys. Jared Pineda, hello. Thank you for watching. Ne Roshanos, Jan's Film, please do subscribe kay Jan's Film kasi may YouTube channel din siya. Captain Guevara, Chris Pilio, and Claire Android, hello. Judy Tompong again. Rafael Garcia, hello. Erpile Lerma, Ea G, hello po. Shout out, thank you for watching Ea. Widdy Guitar Studio, Rhea Joy Isulan, Mark Hill, Bubansky, Princess Ventura, J. Lumps, Juday Ojario, DM Compilation, hello po. Paano mo nasabi? Jeco Manrique, hello. Noity Vlog, Ella Bumbuk, again. Leonor Alegre, Nier Alberca, Evelyn Tendido, hello po. Mary Ann Patalon, hello. Jared Pineda, Jenica Gabriel, Lynn Parado, TY Vlogs, please subscribe on her channel guys. Magus ko no. Sino pa? So yun lang guys, thank you again for watching and yun, thank you so much. So ganun lang ako nagpapadala ng package dito. So yung kapatid ko nga pala, doon sa mga hindi nakasubaybay sa iba kong vlog, nasa Kaohsiung siya, which is 4 hours away from here, galing to sa Shunan. So, hassle talaga kung i-hatid mo pa yung padala mo. Mas maganda kung ipa-deliver mo na lang. So, yun nga guys, wala pang 2 days, tumating na yung package ko. Nakuha na niya and safe naman. And sobrang convenient lang talaga. So, thank you so much guys for watching. Sana nagkaroon ulit kayo ng tips for this vlog. And don't forget to subscribe on my channel. Please do click the notification button katabi ng subscription para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng vlog. Thank you so much guys for watching. See you on the next one. God bless. Bye-bye. Up here. Complete. Rini. Oops. Dito nga pala ako sa may kalsada. Yes, tapos na yung vlog. My God, may dumaang Pinoy, nahihiya ako. Nagano ko sa may daan. Kasi pag nasa room, hindi na makapagsalita kasi maingay na. Tulog na yung mga tao doon. So, ayan. Doon ako bumili ng iba.
tayo, nagpadala na yun, wala nang laman. Kasi huwag lang kayo magpapadala guys ng mga illegal na bagay. Alam niyo naman yun, yung mga illegal na bagay, bawal yung ipadala. Kasi syempre, kahit naman saan, mahuhuli kayo, mapapahamak pa yung papadalhan nyo, diba? So yun lang guys, thank you so much for watching. Tara, uwi na tayo.